Mapagpalang araw sa inyo lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Julius. At gusto ko lang ding magbahagi ng kwento sa inyo na nangyari nang minsan akong bumalik sa probinsya ng aking lolo na tawagin po nating Lolo Oscar. Katunayan, hindi lamang ito tungkol doon dahil hindi ko inaakalang malala pa roon yung kahihinatnan ng aking magiging karanasan doon. Hindi ko na lang sasabihin kung saan nga yung eksaktong lugar, pero bahagi po ito ng Kabisayaan. Maging ako ay halos hindi rin makapaniwala sa naging karanasan kong yon. Bata pa lamang ako ay iniwan na ako ng aking mga magulang kay Lolo Oscar. Ito yung nag-alaga sa akin simula noon. Kaya syempre grabe yung pasalamat ko dito. Pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon, noong humantong ako ng 15 taong gulang, ay nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ni Lolo. At sa kadahilan ng yon, ay pinili kong umalis sa kanyang bahay at magsarili at makipagsapalaran sa ibang bayan. Hindi ko rin kasi alam noon pero matindi nga yung naging galit ko dito. Dahil sa mga nangyaring hindi pagkakaunawaan. Kaya't pinili ko na lamang na lumayo. Siyempre bata pa ako noon at medyo hindi pa tama yung mga desisyon at nagpapadala pa sa bugso ng damdamin. Lumipas naman yung mga taon noon pero hindi nawala sa aking isipan si Lolo. Dahil nga doon ay naisipan ko rin na puntahan naman ito sa probinsya upang kamustahin na rin ang kalagayan nito. May balak din akong humingi ng pasensya sa kanya noon dahil sa pag-alis ko sa kanyang poder. At sa pag-iwan sa kanya na hindi man lang nagpaalam ng maayos. Nang magkaroon nga ako ng pagkakataon na isagawa yung pagpunta sa kanyang probinsya, ay hindi ko na yon pinalagpas pa. Hindi na ako nagdalawang isip na bumiyahe pa uwi sa probinsya ni Lolo. Hindi naman ako nahirapan noon gayong natatandaan ko pa naman yung daan at maging yung mga dapat kong sakyan papunta roon. Isa pa, wala rin gaanong pinagbago yung lugar na iyon. Kaya't hindi na rin ako nahirapan pa. Makalipas nga yung ilang oras noon na biyahe mula sa probinsyang pinanggalingan ko, ay narating ko rin yung baryo ni Lolo. Agaran kong tinahak yung daan papunta sa kanyang bahay. At ganoon na lamang yung aking tuwa nang mapag-alaman kong doon pa rin ito nakatira. Hindi na ako nagdalawang isip noon na dumiretso sa bahay nito. At sakto namang lumabas nga siya mula roon. Natigilan pa ako sa aking paglalakad noon nang mapatingin sa akin si Lolo na animoy kinikilala pa ako. At nang mawari siguro niyang ako nga iyon, ay kaagad nito akong kinawayan. Nangilid na lamang noon yung aking mga luha at mabilis nga akong naglakad papalapit sa kanya. Alam ko yung pagkakamali ko at hindi ko na nga napigilang humagulgol noong napayakap ako kay Lolo at maging siya ay ganon din. Paulit-ulit ako noong humingi ng tawad. Natinugunan naman po niya na kalimutan na raw namin yung mga nangyari noon. Tumango lang ako noon sa kanya. At pumasok na nga kami sa bahay. Nagkwentuhan kami ni Lolo noon at nagkamustahan. Hindi pa rin matigil yung aking pag-iyak noon. Gayong hindi nga ako makapaniwala na magkakayos pa kami nito. Kahit papano ay nabunutan nga ako ng tinik sa aking dibdib. Dahil sa wakas ay maayos na rin yung aming relasyon. Dahil alam nga ni Lolo na pagod ako, pinagpahinga na lang din niya ako. Hindi ko naman namalaya noon yung oras at hindi rin ako ginising pa ni Lolo. Kaya mga bandang 9:00 na nga ng gabi nang ako ay magising. Naabutan ko naman noon si Lolo na nakaupo lang sa may tapat ng pinto at tila malalim yung kanyang iniisip. Nang mapansin nga nito yung aking presensya ay napalingon naman ito. At pansin ko na seryoso yung mukha nito at makikitaan ng pagkabahala. Sinabihan din niya akong may pagkain sa kusina at kumuha na lamang ako na agad ko namang ginawa. Pagbalik ko sa hapagkainan ay naabutan ko ulit siyang nakatunganga habang nakatingin sa may labas ng bahay. Tinanong ko nga siya kung may iniisip ba ito. At nakita kong biglang sumeryoso yung mukha ni Lolo. Nakaramdam ako ng kakaiba noon.
Dahil kahit papano ay kilala ko pa rin yung lolo ko. At kapag anon yung kanyang kinikilos, alam kong may mahalagang bagay itong nais na sabihin. Hindi nga ako nagkamali noong magsimula siyang magwika. Ayon pa sa kanya, dahil matagal na taon na rin akong nawala sa baryong yon, hindi ko na rin daw alam kung ano nga ba yung nangyayari doon. Nakaramdam ako ng kaba nang sabihin niyang marami yung nagbago sa baryo. At hindi ko raw iisipin na may mga ganun na palang bagay na nangyayari doon. Ipinagtaka ko yung kanyang sinabi. Kaya hindi ko naiwasang siya ay tanungin kung ano nga ba yung ibig niyang sabihin. Napabuntong hininga pa siya noon bago muling nagsalita. Pinagsabihan niya kung ano man yung aking marinig o makita. At kung ano man yung mangyari sa akin sa baryong yon, ay manatili lamang yung sekreto at walang dapat na makalam. Nagtaka na nga ako noon dahil sa mga pinagsasabi ni Lolo. Muli ko siyang tinanong kung ano nga ba yung ibig talaga niyang sabihin. At hindi na nga siya nagdalawang isip na magsalita. Ayon sa kanya, 3 araw bago yung kabilugan ng buwan, ay may mga magaganap sa baryo nila na hindi ko inaasahan. Taon-taon daw yon. At yung malala pa, ay 2 ulit daw sa isang taon kapag nangyari yung ganong bagay. At yung isa ay sakto pa sa aking pagbisita. Nakinig lang ako sa kanya noon, kaya't nagpatuloy lang din siya sa kanyang pagkukwento. Sinabi pa niya na maniwala man ako o hindi, ay meron umanong aswang sa baryo nila na siyang kinatatakutan ng mga taong nakatira doon. Yung iilan nga raw ay umalis na rin sa kanilang baryo dahil nga sa nilalang na yon. Natatakot daw yung mga tao na isa nga yung mga ito sa mga pamilyang baka pagdiskitahan ng aswang na yon. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi noon. Noon ko lang din napagtanto na kaya pala iilan na lamang yung mga kabahayang nadaanan ko. At hindi na tulad ng dati. Dahil yun pala yung rason kung bakit nga nilisa nila yung aming baryo. Hindi ko na rin napigilan yung aking lolo na sabihin kung saan nga ba naglalagi yung mga aswang na tinutukoy nito. Hindi pa sana niya sasabihin pero kalaunan ay nagsalita na rin ito. Ayon sa kanya, nasa gitna ng gubat yung kuta ng mga yon. Doon din mismo nila dinadala yung mga taong kanilang dinudukot para may makain o kaya ay may alay sila sa kanilang kinikilalang pinuno. Kinilabutan ako dahil doon. Napatingin din ako sa bahagi kung saan nga nakatingin yung lolo ko at hindi ko maiwasang panindigan ng balahibo sa isiping maraming aswang sa bahaging yon. Saktong pagkatapos kong kumain noon, ay nagpasya na nga si Lolo na mahiga sa aming sala. Ayon pa dito, doon raw siya matutulog gayong nagmamatsyag din siya. At nang mapaghandaan nga niya yung posibleng pag-atake ng aswang sa bahay. Lalo na't medyo malapit nga kami sa gubat, kung saan nga raw yung kuta ng mga aswang na yon. At bigla rin akong dumating, at baka matunugan nga raw ng mga ito. Dahil doon, mas pinili ko na ring matulog sa kanyang tabi. Napailing na lang si Lolo noon at sinabing hindi pa rin nagbabago yung katigasan ng ulo ko. Pero kahit na ganon, ay wala na rin siyang nagawa kung hindi yung hayaan ako. Bago nga kami magpasyang matulog, nagwika pa si Lolo na kung may maririnig man akong ingay lalo na kapag sigawan, ay wag ko na lamang pansinin kapag alam kong mula sa gubat yon. Pero kapag alam ko raw na nasa paligid lang ito, ay gisingin ko raw siya kung sakali mang natutulog siya. At napatango na lang din ako dito. At hinayaan ko na lang din siyang matulog na doon. Hindi pa naman ako inaantok ng mga sandaling yon. Kaya't minabuti kong mag-isip-isip muna. Hindi pa rin talaga kasi ako makapaniwala sa mga sinabi ng aking lolo. Nasa kalagitnaan nga ako ng pag-iisip noon noong may marinig akong ingay sa may labas ng bahay. Hinabahan ako agad syempre. Dahan-dahan akong dumapa at gumapang patungo sa bahagi kung saan nga pwede akong makasilip sa may labas ng bahay. Nung nasa pwesto na nga ako, hindi ako nagdalawang isip noon na sumilip. Saktong pagkasilip ko noon
ay may narinig akong mga sigawan. Natanaw ko rin sa hindi kalayuan na may mga taong naglalakad. Nasa 5 sila noon. Pero yung 3 tao ay hila-hila yung 2. Nasawari ko ay aswang nga yung mga humihila sa mga taong yon na siyang bibiktimahin na nga ng mga ito. Dahil naisip ko yung mga sinabi ni Lolo at wala rin akong magagawa, hinayaan ko na lang po yon. Pinilit ko na lamang na matulog noong gabing yon. Kahit panay man yung aking pagising dahil sa naulinigan kong mga sigawan sa may gubat. Pinipilit ko na lamang na makatulog. Sa loob naman ng ilang araw na naroroon ako sa baryo, parang hindi ako nakatulog ng maayos noon. Madalas nga akong nagigising tuwing madaling araw. Dahil na rin sa mga ingay na aking naririnig. Hanggang sa isang gabi nga noon, ganoon na lamang yung takot ko nang makita kong balisa nga si Lolo. Nang tanungin ko ito kung ano nga ba yung nangyari sa kanya, ay kabilugan na raw ng buwan ng gabing yon kaya't hindi siya mapakali. Pareho kaming nagmamatsyag noon sa paligid. Hanggang sa hindi na rin siguro napigilan ni Lolo ang kanyang antok, kaya't nakatulog na rin po ito. Dahil natakot na rin ako, hindi ako makatulog noon. Walang ano-ano, ay muli kong narinig yung mga sigawan ng tao. Napapatakip na lang ako noon sa aking tenga. Hanggang sa hindi ko na nga nakayanan pa. Kumuha na lamang ako ng itak noon at nagpasyang puntahan yung gubat. Nakuryoso rin ako noon kung bakit may mga sigawan doon at baka nang bibiktima nga yung aswang. At gusto ko yung makita. Hindi ko alam kung saan nga ako kumuha ng tapang noon. Pero nagawa kong marating yung gitna ng gubat nang walang nangyayaring hindi maganda. Naisip ko na marahil ay abala nga yung mga aswang sa kanilang paghahanda. Kaya't hindi na nga gumagala pa yung iba sa mga iba't ibang bahagi ng lugar. Nasa gitna nga ako ng gubat noon nung makita kong parang merong piging sa parting yon. Naganap nga ako ng mapagtataguan gayong alam kong mga aswang nga yung naroroon. Mula sa aking pinagtataguan ay tanaw ko noon yung kanilang mga ginagawa. Siyempre takot rin akong mahuli nila. Dahil alam ko na hindi na ako makakaligtas kung sakaling mahuli nga ako ng mga ito. Nakakatakot man yung itsura ng mga ito. At kinikilabutan rin ako dahil yun nga yung unang pagkakataon na makikita ako ng aking amo. Ganun nga yung sitwasyon nang sa hindi ko inaasahan ay may nakita akong mga tao roon. Hila-hila sila ng mga aswang na yon at sigaw nga ng sigaw yung mga ito. Nagmamakaawa pa nga yun habang napapaiyak. Ngunit walang naging pakialam sa kanila yung mga aswang na yon. Ganoon na lamang yung panlalaki ng mga mata ko. Nang walang pagdadalawang isip yung mga nilalang na yon, nadukutin yung puso ng mga taong kanilang biktima. Malakas na paghiyaw lang yung nagawa ng mga yon na umaalingaw-ngaw sa tahimik na paligid. Napatakip rin ako noon sa aking bibig dahil nga sa aking mga nakita. Hanggang sa may dumating na parang batid ko na yun na nga yung kanilang pinuno. Ang mga sumunod na nangyari noon ay mas nagpagimbal pa sa akin. Naawa ko sa mga taong yun nang magsimula nga yung aswang. Nalantakan yung kanilang laman at katawan. Hayok na hayok yung mga ito sa karne, lalo na sa laman ng tao. Kaya't naging abala nga sila sa kanilang ginagawa. At dahil nga sa aking nasaksihan, at dahil naging abala nga yung mga aswang, minabuti kong umalis na roon. Wala akong naging pakialam noon kung matisod man ako dahil lang naisip ko noon ay makaalis na roon at makauwi na sa bahay. Sa kabutihang palad naman, ay ligtas naman po akong nakaalis doon at nakauwi ng bahay namin. Naabutan kong gising pa si Lolo. At labis nga po itong nag-alala dahil napagtanto na nga nito na doon nga ako sa gubat nagtungo. Sinabi rin ito na kinabukasan ay dapat na akong umalis sa baryong yon dahil ayaw nga niyang mapahamak ako sa kamay ng mga aswang. Napailing naman ako noon
at sinabihan siyang isasama ko siya pero tumanggi lang po ito. Ayon sa kanya ay hindi siya aalis doon at tatanggapin na lamang din niya yung kanyang kapalaran kung sakaling merong umatake. Ang mas mahalaga raw sa kanya ay yung kaligtasan ko. Kinaumagahan nga po noon. Ayaw ko nang umalis doon nang hindi siya kasama. Pero wala na rin akong nagawa dahil kahit anong pilit ko dito ay tinatanggihan po niya yung aking mga sinasabi. Okay na raw siya na kahit papano ay nakasama nga po nito ako. Napaiyak na lang din ako noon dahil ayaw ko nga sanang umalis doon na hindi ito kasama. Pero kailangan ko talagang gawin yon, lalo at ayaw rin naman ni Lolo na ipagpilitan ko. Sa paglipas ng mga taon, hindi pa rin nawawala sa utak ko yung mga nangyari. Naisipan kong balikan nga yung baryong yon. Pero tama nga ako, gayong hindi ko na nga nakita pa si Lolo at nasira na rin yung kanyang bahay. At wala na nga akong nagawa noon dahil yung lolo ko na rin mismo yung nagpasya para sa kanyang sarili. Hindi ko makakalimutan yung lolo ko at ganoon din yung mga naranasan ko sa kanilang baryo. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat sa inyong lahat.